mamasahe na lang kami, commute. Ngayon yung motor iniwan ko na lang muna doon sa Primark. Ganun ulit sa dating gawi, yung mga nakaraan ganun din ginawa ko, iniwan ko lang muna doon sa Primark. Tapos masakay na lang kami rito mga business dito sa tag nito, yung mga UB Express, no, mga business. Doon kami sasakay ni Mengay papatungong SM Fairview. Tapos pagdating na SM Fairview, doon na kami sasakay uli ng bus mga ka-business. So yun, nandun na si Mengay, binaba ko na doon sa may UB Express. Naglakad lang ako ng konti mga business. So magpapacheck up ako kasi ngayon yung schedule ng check up at saka yung pagkuha ng mga result ng mga nakaraan mga ka-business. Ngayon din yun kunin namin para mapa-schedule din ulit para ipabasa sa doktor, kasi matagal na po talaga yun. Pututusin, matagal na yun, hindi na namin nasikaso mga ka-business. Ngayon talaga na trabahoin na namin to, kaya medyo tiyaga lang talaga. Andito sila oh. Yan o, si Bibi Tinay o. Bibi, halika dito. Morning. Hey. Bigat. Sa braso ko. Good morning po mga ka-business. Ay, nako. Ang bigat ng bit-bit namin mga ka-business o. Ayan o. Kasi ito, may mga dala-dala kaming tubig, kanin, mga unang baon ba namin mga ka-business para hindi na yung bili ng bili. So yun, andito sa tubig pa lang sobrang bigat na. Sa mga ka-business natin, ay baboy, ayan si Mama. Oh, bye. Hi po. Ay, may tupak. May biscuit ang hawak ka. Ito, dito yung pila namin, no? Ayan, no? Haba-haba din. So is interview. So wala namang problema mga kabis, marami naman tayong sasakyan dito na nakapila rito. Yan, dami niyan. Iba-ibang ruta nga lang, no? Iba-ibang ruta. So yung pang is interview parang alam pa yatang ubusan ata. Ito na siguro, yan ang bumating oh. Po mga kabis. Sige po mga kabis, kasi balik ako na. Hindi ata yun, iba ata yun eh. Ayun oh. Istabin nyo ma, oh, yan oh. Istabin nyo ma. Sakay. Yan ang magpapala. Nakawala. Yan. Oh, diba? Dulo ma, dulo. Is Avenue Medical Center. Yan. Dito na po kami mga ka-business. Parating na po kami sa East Avenue Medical Center. So yun, bumili lang si Mengay ng ulam para mamaya hindi na kami ma-disturbo pa mamaya pag nakapila na, kasi mahirap na maglabas-labas mga business, kasi nagdala kami ng mga baon lang dito oh. Kanin, may saging, may tinay, saging, may tinapay din, may ayun, yung ulam na lang para hindi na kami mahirapan mamaya mahirap kasi lumabas dito pag kayo nakapila ka na, sobrang dami na tao. Dahil po mga ka-business, update po namin kayo mamaya kung ano po yung magiging resulta sa aming pagpapasikat mamaya mga ka-business. So hanggang dito lang muna kasi bawal po sa loob ang camera mga ka-business. Right. Wala man reklamo lagi ang ako langga. Naka-face mask siya oh. Wala siya reklamo eh. Ibaba mo daw ng konti, hindi mo na makita. Ara na ka, eat na tayo.
po. Ito po. Hello po mga kabisnes. O, shout out po sa business. Shoutout kami din, idol, pati si ma'am. Siya po kami sa ilabi. Kita po kami dito. Galing ko na, saka si ate. Galing mo na pangalan. Menga. Ate Mengay. Ate Mengay, kayong tatlo. Ang galing niyo. Sige po, ingat po kayo. Pipila muna po siya. Pila lang ako. Dito lang po kami sa gilid. Salamat po. Ano po pangalan niyo po? Nelva Castillo. Oh, yan po si Ate Melda Castillo. Nelva. Ano po? Melda Castillo. Shoutout po daw, ate kuya. Okay. Shoutout Mga business, shout out po dyan sa mga taga-Tamunin. Meron po kayong subscriber nandito. Pinapanood ko yung araw-araw. Thank you po, thank you po. Sige po. Birthday ni Jen. Pinapanood ko. Birthday mo kaya po na natin may. Kayong tatlo. Salamat po. Thank you po. Umuwi natin. Anak mo ba? Wala pa po eh. Wala pa. Native ko. So yun po mga kabisnes, nakita-kita po kami ng isa pong subscriber po dito po sa East Avenue. Nandito po kasi kami po dahil po magpapacheck up po si Kuya Buknoy. So ayan po, taga-Kamuning po siya. Shoutout po sa mga taga-Kamuning. Yan. At lahat daw ng MSAT mga kagwang. Shoutout daw sabi ni Ate Nelva. Yan. Yes, shout out po. Bait niyo po. Mapalain lalo kayo ng Panginoon. Okay, salamat po ng marami. Pila natin, no? O, pila. Ganun na ba? Business dito na tayo. Lapit na tayo sa gitna. Tiis-tiis lang kasi dito talaga. Doon sa dulo, mga kabisnes, doon yan. Ang dami niya, no? Oo. Sa mahaba ang pila natin, talagang iisan dito. Kasi, hindi ka dapat pila eh. Titiisin natin to, mga kabisnes. Puro pagdating naman daw sa loob, madali na lang. So, hintay-hintay lang tayo. Ganun talaga. Hintay talaga tayo ng matagal. Sa sobrang daming nakapila, mga kabisnes. Pero saan din naman ito, pagka sinaga natin, matatapos nito. Pero limitado lang ang ating pagagawa mga kabisnes kasi nga hindi ko pwede, lalo na sa loob. Ayan po mga kabisnes. So, saan upuan mo? Saan ka na? Saan ka na? Mga po ng pila mga kabisnes. Isang linya na lang nasa unahan na. Ay, nako mga kabisnes. Kapagod. Ito pa karami yung mga tao. Yan. Tapos, Kuya Boss na ito nandun sa bungad. Ay, pangalawa sa bungad. Yan. Lima-lima po ang pasok bawat isa. Ang oras po dito ay alas 12 pasado na po. At dumating po kami dito is 9. Pero Lunes po kasi ngayon mga kabisbis. Kaya sobrang daming tao. Dami po mga kabisbis. Antay lang po tayo. Kasi pagkatapos po dyan, doon naman siya. Ayun. Sa window. Yan. Pagkatapos po pala dyan. Yan si Kuya Bok. Tapos, pag ganun po, yan. Doon. Sa Pintana. Sa OPD trades ba yun?
Pipila pa rin sila doon. General clinic. Priority parent, patient. Upuan yung mga nakakasama sa gilid-gilid lang po mga kabisnes. Kaway ka naman dyan. yung pong ano. Pipila lang nga. Saan po ba? Yan po mga kabisnes, so si Kuya Buknoy. Si Baby Tinay po bagong gising. Ayaw niya sa akin, gusto niya sa tatay niya po mga kabisnes. Nandito na po kami. Ang daming tao talaga. Nakakita niyo po yan, hindi lang po yan. Kanina pa pong umaga. Kunti na lang. Pasok na. Pang ilang pila yon? Isa, dalawa. Villanueva, Ines, Villanueva. Villanueva, Ines. Marquez, Delia. So yun po mga kabisnes, iniwan pa mo muna namin si Kuya Buknoy. Opo. Kasi nakulangan po yung dalawang tumbler na dala namin. Kulang po. Ayaw na kami inumin. Alas 2 pa lang. Appointment ni Kuya Buknoy po sa surgery niya ay 3:30 po. So, mag-wait pa po kami. Bili mo na po daw kami ng tubig. Kasi nauuhaw si Papa. Di ba, Bibi, no? Sagot! Sagot! Opo. Say hi daw. Hi mo daw mga ka-business. Hi mo daw mga ka-business. Hi po. Love you. Electric po. Bibi. Sige ng hangin. Layo niyang bilihan ng tubig. May mineral po kayong malaki. Magkano isa? Isa nga po. Malamig po. Magkano po dito? Isang piraso? Dalawa lang po. Magkano yung sopas niya? Ang sorry. So yun po mga ka-business. Nandito po kami sa CR. Alam niyo po kung anong ginawa ni Tinay. Yan po, naligo po siya. O, yan po sa lababo mga ka-business. Kasi po, init na po siya. Tumatawa pa siya, oh. Wala pong sabon na walang shampoo. Basta lang maibsan po yung init ng kanyang katawan. Nagpalit po kami ng diaper niya, kaya siya ay naligo na. Eh, nagagalit po siya, oh. Gamit niya, ayan. So, yun, business, nandun po si Kuya Buknoy at siya po ay check up na po ng kanyang surgery po. So, nalakas na po kami para puntahan si Papa namin. Ang gulo po ng buhay namin dalawang mag-ina kahit saan-saan na lang kami naliligo. Tapos na natin yung campus. Yan. At yan nga po mga kabisnes. Meron po kaming nakita isang subscriber. Ayan po si Nanay. Hello po, Nanay. Hello! Ayan. Business! Ayan, marami nakakilala sa business. Kapatid! Diba? Ano po pangalan nyo?
Milania Basera Ayan po si Ma'am Melania Baset. Taga saan po kayo? sa Dubaliches. Nabaliches ba yan? Ah, malapit lang sa atin. Santa Lucia, Santa Lucia. Ano po kami, bagong ka Oo nga. Ayan po nakita nyo dalawa ng subscriber na nakita sa amin. Huli pero hindi kulong, mga ka-business. Saan po kayo? Doon ako sa ano? Kami surgery po. Surgery po kayo? Hindi, dito lang. Sige po. Maraming salamat po sa pagpanood po sa YouTube channel namin. Taga Novaliches po. Shout out po sa mga taga Novaliches. Hello po. Bye-bye po muli. Super daw. Ay daw. Naligo eh. O yan po ang mga ka-business. Diba? Marami na sila. Wala po kami kay Papa. So yun po mga ka-business, nandito na po kami sa surgery. So number 97 po tayo kapila. 97. Pagkadinig kasi may tinawag na pong number. Anong oras na? The time is 2:30. 2:30. Hindi. 2:30. 30. Tinawag po 79. Eh, nabibigyan na si Kuya Boknoy sa init ng panahon kasi kanina pa kami. Sabi niya, salamat. 79. 97 po pala siya. Nawawamali. Tinan niyo po si Baby Tinay, na abutan po siya ng isang subscriber sa CR naliligo. Grabe, grabe. Ang init po. Init, tapos biglang umulan ngayon. Umulan ngayong hapon. Bodyan. Ay, Bodyon. Bodyon. Didi ka na, Didi. Ligo man ikaw. Didi. Didi. Ganda man ako lang. Bagong palit na naman. Wala. Ano daw? Pupunti lang ng surgery. Kunti na lang po. Makakawin nito tayo siguro alas 6 na kami. Taba. Kuan, pagkatapos check up niya, baka nang kuwan pa yan. Bigay ng gamot, gano'n? Resita. Depende ka kung usapin ka pa ng doktor. Tanungin mo kung anong gusto. What do you like? Uy, bad dyan? Nandiyan lang si Papa. Bad ka Papa? Si Didi. Si Didi. Papa? May white white oh. Di. Saan ang atik ninyo? Ati. Saan? Doon si Ate. Ang layo ni ang Ate Baby. How mo Ate? Now din. Namiss mo si Ate? Saan si Ate? Kuya? Makmak. Saan si Kuya Makmak? Saan si Kuya Makmak? Hey! Wow! Bulaga mo lang mga ka-business. Bulaga. Matagal po mo yan ang pagkarap na ako. Tama. Tingnan mo din ang bago dumaan. Aliwa. Dati pa rin yun. Patong mo yung bag pa. Ito pa ng CCR si Papa. Yun na ikalat ha. You get lang one. Ito yung paborito niya, Skyflex. Put na inside my bag. Put na inside my bag. Please. Put inside my bag. No, this plastic. Ito, garbage. Put inside my bag. Very good. Galing ako, baby. Yan pa? Ayaw mo na? No na? No, no? No, no? No? Sino yung paano mo? Saan si Jumo? Siya yung bite ni Jumo? Yun. Call mo nga. Sabi mo, no. Say no, bad. Bad, bad, mong. Call mo nga, mong. Mong. Mong.
po. Padami na ng padami po yung sa surgery, mga ka-business. 97 kami, 83 pa lang po yung tinawag, mga ka-business. May 15 pa. Siya dade. Siya dade. Hapa ng pila natin talaga naman. Siya dade. Astila na to pila bibi. Tabi na to pila bibi. Siya dade. Siya dade. Ano yung kasama mo? Ang bonjo dadi namin ang bonjo dadi namin wawa bibi wawa bibi wawa bibi marunong siya umintindi mata wawa napapansin mo pag magsalita siya medyo may karugtong kabit Nag-aaral lang siya yung kabit na salita ba tinuruan siya ni Ate Dindin niya may tinuro si Ate Dindin sa kanya na niya na tagpi-tagpi niya na yung salita paunti-unti Dindin. Ate. Dindin. Gawa? Ate. Dindin. Papa. Papa. Ay, wala mabasa. No. okay tinawid na Sa mga kabisnes, pumasok na po siya na nagkabi ng surgery. So, sana po maging okay po. Huwag ka na mag-ingay. Sandali lang si Papa. Sana po maging ito yung sasabihin ko ng doktor. Yung gagawin po bagong test sa kanya na ibibigay po ng surgery. Sana maging okay. Po mga kabisnes, pauwi na po kami. Nabot na po kami ng gabi. Magagabi na po ng alas 6 na. Pinakain ko muna po si Kuya Bok sa kantin. Sumakay ulit ng bus. Tapos na po sa surgery po. So, pag-uusapan pa po namin yung para po sa namaya po. Lord. Nandito po yung sa papers. Ang panahon, umuulan na. Yan. Magbubukas. Maray pa kami. May bata ka, madulas ka pa. Meron pa po sa likod. Thank you po. Sige pa. Yan, dito lang tayo. Ako dyan ka. Right
Ikaw dito. Sige. Ayoko muna. Hihitaw. Wait na po. Palit kami ni Papi. Baa pa? Yeah. Dito lang yan sa labag. Wala tayong bintana, bibitina, hindi na diba ito sila. Inay! Happy? Mini po siya nakalang messages mo. Paborito niya. Alam natin kung ano yung mga paborito niya. Paborito niya yung Skyflex. Paborito niya, Skyflex. Apple. Hold lang ha, Hold hold lang, ah. hold. Do not eat. So, dahan-dahan pa, wala nang damit yan pa. Nakaaligo na siya. Dinis na naman. Oh, close mo daw, close. Samahan niyo po kami bukas po mga ka-businessmen. Countdown. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dyan na kanta. Ayan. Ayan na. Ayan. Ayan si Manong. So, yan po mga ka-business. Nakauwi na po kami dito po sa Falcon. Kakarating-rating lang po namin. Dumating po kami dito ay 8 na mahigit po. Tapos maulan pa po. Kamuntik na nga po kaming lumampas ng SM Forbit. Buti na lang nagising kami kasi nakaidlip po kami mag-asawa pati po si Baby Tina. So yun po mga kabisnes. Ayan, may narinig po kayong maingay, di ba? Ayan po, kinikiliti niya po yung tatay niya. Ayan niya. Ganito po yun mga kabisnes. Yun nga po, na-interview na po siya sa surgery. So, nung nakausap niya po dun sa surgery ay Concern, ba't ako doon? tinanong po siya kung ano yung kanyang concern, kung bakit daw po siya nandoon. So, sinalaysay niya po yung nangyari sa kanya fast week, ano, diba? Na nilagnat po siya, ganito. Tapos, yun nga po, nahirapan nga po siyang dumumi. Nakain ako ng karne. Hindi ka naman mahilig kumain ng karne, ah. Hindi. Panigay manok-manok na baga. Ako ba nagmanong? Oo. Sus, ilang beses ba tinakain ng manok ko? Ang daming beses na. Marami bisis? Kaya lang, ang isnaysay ko nga doon sa doktor, kapag nagkakain ako ng karne, ang tagal kong matunawan. Yan ang sinabi ko sa kanila. Tagal kong matunawan. So, Yun ang sinabi ko doon sa doktor. Tapos, ang tanong ko sa kanya, ako po ba ay bawal na talaga kumain ng mga katulad niyang karne? Sabi naman niya, hindi naman daw, lahat naman daw pwede kong kainin. Sabi ko, kasi po pag nakakain ako ng karne, matagal kong matunaw sa tiyan ko sabi ko. Sabi niya pwedeng kainin niya. Tapos ang sunod niyang binanggit sa akin, naoperahan ka dito, ano bang inaopera sa'yo? Sabi sa akin. Sabi ko, bituka po. Tapos sabi niya, ano bang tinanggal? Sabi ko, may kinap po na bukol. Sabi ko, tinanggalan ka ng bukol. Sabi ko, nakabag na nga po ako Sabi ko, ang kasunod niyang binanggit, nakapag-pakimo ka ba? Yun ang binanggit agad sa atin. Sabi ko, hindi nga, sinabi niya kagad sinundan niya kagad yung tatanong niya, sinagot niya rin niya kagad. Hindi sabi niya gano'n. Siguro nakita sa record doon Kasi gano'n siya ng computer. Sabi ko, hindi po ako nagpakimo. Sabi ko, natatakot ako. Sabi ko, baka hindi ko kaya ng gamot sa aking katawan.
Kasi, tinanong ko kasi yung doktor ng mga time na yun, kung 100% bang na pag nagpakimo, gagaling ako eh. Hindi din eh. Nagdepende pa din sa katawan ng tao. Kung yung gamot na ilalapat eh kakayanin. Eh, may marami kasi hindi po eh. Sabi ko sa doktor, marami po kasi ng ganun po na hindi kinaya yung gamot ng pinasok sa katawan ng tao, hindi kinaya, maraming naapektuhan. Isa halip na gumaling, lalong lumala. Yan ang kinakatakot ko, yung sabi ko, yan ang kinakatakot ka, ay, magpakimo. Kasi, hindi rin naman pala 100% nagagaling ako dun sa kimo eh. Oh, eh paano kung, sabi ko, paano kung pag nagpakimo ako, hindi kinaya ng katawan ko, ang daming mga organ na tinamaan. Hindi dun pa, imbis na, hindi nga ako namatay dun sa, opera ko dito sa bituka, pero sa ibang parting organ naman, doon naman ako nadali. Hindi patay ako. Yung sinabi ko, mas may nabuti pa lang, huwag na lang akong magpakimo. Eh, katulad niyan. Tapos kaya lang, sinabi niya, kasi po pwede lang ganun sir, kasi ang ating tinitingnan dito, yun ang sabi niya. Ang ating tinitingnan dito na, yung nakuha mong bukol, malay mo, yung may mga naiiwan pa dyan na maaaring mag-trigger at bumalik. Sa halip na gumaling, pero bumalik at kumalat. Yun ang hirap. So, kailangan talaga dapat siya magpakimo kasi yun ang paraan para patayin yung mga iba pang mga cancer na naiiwan. Yun ang sabi sa akin. Kaya, Papatayin talaga rin. Yun lang doon tayong paraan para papatayin yung mga cancer cells na just in case na mayroon pa. Yun, nag-isip ako. Sabi ko, di pa ako makadesisyon mag-isa niyan, Dok. Sabi ko, kailangan ko pang kausapin ng pamilya ko. Ano ako dito. So hindi ako pwede mag-desisyon sa sarili ko. Siyempre may pamilya ako. Kasi nakasalalay dito, Dok, buhay ko eh. Sabi niya, oo, pero yun lang din ang tanging paraan para ma-clear yung kung sakasakali man ma-clear. Yun, natao sabi niya, ang kasunod niyang binanggit, sabi niya, sige, mamaya, hintayin mo ako dyan, tatawagin kita at bibigyan kita may referral at pumunta ka sa oncology. Ito, yun lang. Tapos pagkatapos nun, after mga 30 minutes, tinawag ako. Naggawa sila ng referral request. Yun ang dadalhin ko sa oncology department. Para doon, ipapaliwanag na naman sa akin doon. So, panibagong steps na naman doon. Hindi ko pa alam kung anong doon. Kasi mayroon ko para akong dapat gagawin doon. Kung naalala mo dati, na kinuhanan ako ng dugo, ihi, lahat, dumi, lahat yun. ganun nga ang gagawin mo. So magpapanibagong lab. Yung, X-ray, kasama doon. oo, yun ang pagkakaintindi ko. Pagpunta natin ang oncology. Kasi doon mo malalaman kung nagiging maayos na yung loob ng colon mo. Kung magkakaroon ka pa ng chemotherapy. Sabi sa akin, nag-request ako, sabi ko, kung ikimo ako, pwede bang ano na lang, o pwede bang oral na lang, yung hindi na-inject sana ba, yung oral na lang, yung inom na lang ng gamot na tableta. Depende. Depende daw yun. Ang doktor pa rin daw ang magpasya doon, hindi daw ako. Siyempre, hindi pa naman nakikita kung anong okay na yung colon mo. Kaya nga binigyan ako ng referral at pupunta tayo sa oncology. Ngayon po mga kabisnes, Doon mo lang malalaman kung ano. oncology, pagpunta ko doon, yun, panibagong proseso yun, naman lakad, pila na naman ang katapusan, pila na naman mga kabisnes, katulad kanina, pumila kami, maaga pa naman kami nakarating doon, pero ang pila, natapos kami doon alas 5 na mahigit. Isipin niyo po, bukas na naman ulit, ganun talaga. Alas 5, alas 6 na pasado yun. O, alas 6 na nga yun. Natapos kami doon mga kabisnes. Alam mo kung bakit ganun karami, Papa? Makinig ka sa akin. Walang pasok kasi ng Friday. Diba, ano nga, holiday. Natambak ang Lunes. Tumambak yung mga ano, tapos Lunes, Ngayon,
bukas. Di ba? Bukas ba ako babalik? Ano ba? Kailangan natin bumalik bukas. Mga ka-business, kailangan natin bumalik bukas. Kasi, yun ang... Kasi alam mo Papa, ganito yan eh. Hindi naman tayo doktor na mag-asawa para malaman natin kada... Minsan lalagnatin ka, minsan masakit yung tagiliran mo, minsan masakit yung butas ng tagiliran mo. Tapos nahirapan ka doon. Hindi natin alam kung anong solusyon yan. Hanggat hindi natin na ano nga yun. Oh, yung binanggit sa akin Nag-ahaka-haka tayo lagi, sa haka-haka. dumi nga sabi ko, pag nagkakadumi ko, nahirapan ako dumi, tapos masakit din sa pinapagana. Sabi niya, yun nga, sir. Kasi hindi natin alam, baka mamaya meron na namang matanda dyan. Alam. Kailangan talaga mag-check ulit. Kaya nga sa madaling salita, i-check up talaga ako ulit ng general. Kasi yung kanina, ano lang yun explanation lang yun. Kumbaga, ini-explain sa akin ang mga bagay-bagay. Ganun lang ang ginawa sa akin kanina. Hindi naman check up talaga mga ka-business na tinitingnan lahat ng ano, kumbaga nagpa-explain. Ganun po Yung pagpunta ko kanina, explanation kung ano yung bakit ako doon, anong kumbaga isasaysay ko sa kanila kung ano yung naramdaman ko, bakit ako pumunta doon. Oh, ba't ka pumunta? Ano bang concern mo? Bakit ka pumunta yun? Yun pa lang yun. Hindi pa check up talaga na ano, wala pa. Ang kasunod nun, check up na. Sunod na pagbalik. Kasi ano na-explain na ganito. Tapos katulad niya, may referral na. Ganun pala yun. Hindi yung pagpunta natin doon, check up na agad ang timano. Hindi, kasi nung nakaraan kasi yun ang pagkaintindi natin pagpasok natin, ma-check up na tayo Hindi pala Sabi ko, hindi pala ganito. Ano pa lang ito, yung parang yun na, i-explain mo, tapos bibigyan ka rin ng maliwanag para magkakaintindihan kayo doon sa mga bagay-bagay kung ano yung naramdaman mo. Tapos yun na. Yun. Oncology na. Sunod. Kasi nababatay doon sa aking sakit. Yung iba kasi doon, yung surgery pala doon, ang mga tinawag kanina, di ba? Iba-iba ang mga pala doon. May magpapakupira, mayroong ding pumunta doon nga nung ikinonsulta, sabi, ay hindi na lang ako magpa-opera. Maraming ganun pala yung iba doon. Tapos sa akin, kaya tinanong ako, na-operahan ka ba? Sabi ko, opo. Yung pala yung doon sa surgery. Hindi lahat ng doon sa surgery nga puros mga naoperahan na lahat yung pumunta doon, pumipila. Hindi, ang iba doon, magpapa-opera, meron namang iba, magpapakonsulta pa lang. Tapos, chichik yung kung saan yung masakit. Tapos sabi ko, kailangan yung opera. Diba, ang alam nga natin ngayon, check up. Consultation pa lang pala yun, ang tawag doon. Para magpapakonsulta ka lang muna doon. Hindi pa talaga. Yung sa akin naman, kasi mayroon akong record na na-opera na ako, ini-explain ko doon sa kanya kasi bakit ako pumunta. Yun. Yung iba doon, consultation pa lang. Wala pa yung tinatawag. Ang check up kasi na tinatawag, yung talagang check up ng katawan mo wala pa. Pero wag ka nang wag ka nang umatras, nandiyan na kailangan na natin gawin, kaya natin i-push. Laki nga ng, di ba, 20,000 lang ang isang session. Oo, ganun talaga yun. Kailangan natin mag-isip kung anong pamamaraan doon. Kasi may nakita ko doon mga nagpa-opera dar, mga nag-chemo. May nilalapitan sila kasi nakita ko yung mga voucher nila. Nakita ko yung ginagawa nila. Ito, 16,000 galing kay ano to. Pero hindi nila nahawakan yun pa, yung pera. Kumbaga, diretso na sa ospital yun. Nakita ko yun outpatient ako. Oo, ganun. Oo, may outpatient talaga. Pagkatapos mag-chemo, uuwi, ganun. Pero huwag mo nang isipin yun, malay mo, doon ka sa oral. Kasi nga, hindi mo pa nga nasusubukan hindi pa natin na nakikita, sinasabi pa lang, naniniwala ka na. Katulad niyan, nagkakasakit ka, naghahaka-haka tayo, sabi mo lang lamig, tapos ilang araw, isang linggo, hindi ka makakadumi. Tapos hanggang sa nahirapan ka na naman, tatakbo na naman tayo ng ospital. Ganun lagi nangyayari, diba? Kasi hindi pa natin nakikita kung ano yung sitwasyon ng colon mo. Kasi ang gagawin natin nila dyan pagka check up, pagka punta sa oncology niyan,
pag-check up ng ihi, ganito, diretso na. Naalala mo ba dati? Ganun ang ginawa nila eh. Wala naman silang paliwanag sa akin to na... Nagkasakit ka nun eh. Masakit na masakit talaga yun. Namimilipit ka sa sakit mo. Puputok na yung bituka mo nun kaya ginawa yun. Inoperahan ka. Kasi sasabog yun sa loob eh. Kaya naoperahan ka nun. Pero ngayon kasi nilalakad mo, wala kang nararamdaman, hindi ka may sakit, hindi ka na namimilipit sa tiyan. Inaano mo lang kung magiging anong resulta ng colon mo, kung may na-improve ba o may nagbago ba, may nabawas ba o naging maayos na ba yung lahat ng nasa loob ng colon mo. Yun ang kailangan natin. Ayun ang kailangan natin. Hindi ko na chemo ang gagawin natin. Hindi ko naman sinabi magpa-chemo ka. Ikaw naman kasi nagsasabi magpa-chemo ka. Yun kasi yung binigay ko ng Nasa iyo yung decision nun kung sasabihin mo, opo, magpapakemo ko. Walang sinabi na magpakemo ka. Titingnan kung anong magiging resulta nun. Tapos pag nakita yung resulta, saka mo sabihin niya, eto ganito, magpapa-schedule ka. O di saka ka sumagot. Hinaka mo, natatakot ka agad, hindi mo pa nga nakikita kung ano. Malay mo pagdating doon. Ba't nung tayo noon, sinabihan agad tayo, punta na kayo doon sa medicine, kuha na agad ng gamot doon, kay idalhin dito. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, sinubaybayan mga pagtulong.